So, nagets na ninyo ang first part of the lecture ng for loop. So, simple lang siya. It's a shortcut on how to create codes that execute or operate repeatedly. So, itong susunod sa week 7, lecture 2 naman, makikita nyo naman dyan ay isang loop na baliktad yung takbo. So, papakita ko. Oops, sorry. Compiled and here. So, kanina, ang takbo natin ay from 1 to 10. This time around ay 10 to 1. So, ano nagbago sa loop? Technically, parehas lang pa rin ang bilang nila. Walang special na naganap. Kundi dito, may binago ako dito sa conditions na to. Mapapansin ninyo, rather than starting from 1, nag-start tayo sa 10. From 10, nagdi-decrement tayo or binabawasan natin. Isa per step. So dito, start tayo sa 10. Tatapos tayo sa pag ang I ay itutuloy natin ang for loop kapag mas malaki si I kaysa kay 0. Print natin yung I at kaysa increment. Ang tawag dito ay decrement or decrement. So, simula tayo sa 10. Pagpasok ng for loop, ito yung una niyong babasahin. Katapos nun ay co-compare niya. Is 10 greater than 0? It's true. So, since true siya, tulad ng sabi ko kanina, mag-execute to at ito. So, yan. Mag-print siya ng 10 dito. Tapos, mag-decrement siya. So, yung 10 nyo kanina, ngayon ay 9 na lang siya. Compare ulit. 9. Is 9 less than 0? Yes. Is 9 greater than 0 rather? It's true. So, system.out.println, print siya ng 9, di-decrement ulit. 9, bababa ng 8. Compare 8 to 0. Mas malaki ba si 8 kay 0? Yes. Ito true to. Pasok dito. Decrement. 7, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, 1. Piprint pa rin siya ng 1 kasi matutupad to. Once na umabot to ng 0, compare niya dito is 0 greater than 0. Ang sagot ay equal. Equal sila. So, false. So, dahil false, hindi na siya papasok sa loop na to. Itong part na to, at ito. So, mag-end yung loop. That's why, ang nag-print pa rin niya ay 10 to 1. Hindi siya umabot ng 0. Okay? Para mapaabot niya ng 0, lagyan niya ng equal dito. So, same goes sa code natin. Lalagyan lang natin ng equal. At makikita nyo dito na abot siya ng 0. Okay? Ito naman sa lecture 3, ang example ko dito ay isang case kung saan isa siyang infinite loop. So, sa infinite loop, as the name implies, wala siyang gustong matapos. At makikita nyo dito sa for loop part sa taas, wala siyang assignment, comparison, at increment or decrement. Meron lang siyang execution. Sa paraan na yan, forever na siyang tutuloy mag-print out ng code. So, ang sample dyan, pakita natin dito. Ayan, para siyang calculator na tuloy-tuloy na tumatakbo. So,
So, hindi yan matatapos at magkaka-problema ang ating BlueJ, magka-crash siya dahil hindi natatapos ang loop. So, hindi siya ma-close. Ang tamang paraan na lang pag-close dyan ay gamit ng Task Manager. Okay. Makikita ninyo si BlueJ, taas ang processor na kinakain, 18%, dahil forever siyang nagko-compute. End task na lang natin yan. Okay. So, yun. Yun ang infinite loop for sample. Lastly, maganda kasing ipagsabay ang topic na for loop at ng if statements. So, dito, sa lecture 4, meron ditong isang sample code kung saan naggagamit tayo ng loop at the same time yung if statements natin na technique. So, bago natin talakayin yung code, ito yung ginagawa niyan. So, mag-print out siya ng options for the user or ikaw kung anong gusto mong gawin. So, let's say gusto mong deposit 1, de-deposit siya. Check mo magkano yung total, allowance ay 100. Deposit 100 ulit. Allowance mo ay 200. Deposit. Allowance ay 300. Withdraw. Allowance mo ay 200. Kung mali ang nalagay mo, uulit lang siya. Sasabihan ka, wrong choice daw ang ginawa mo. Para mag-exit, 99. Ayan. So, wala na siyang piniprint. Hindi ka na rin makatype. So, dun sa paggamit natin dun, mapapansin ninyo sa code, may dalawang concepts na ginamit. Una, ang for loop na infinite loop. At pangalawa, ang if statement. Sa infinite loop, mapapansin ninyo na nandiyan nakalagay sa loob ang options mo at the same time kung ano yung piniprint doon sa console. So, yun. Unang lalabas ito. Tapos, pipili ka on which number you want to execute. So, 1, 2, 3, or 99. So, sample natin kanina, yung 1 ang pinili natin. So, dito siya. Papasok siya dito. If input equals 1, tawagin ng deposit. Ang deposit ay nagdadagdag lang sa allowance. So, pag natapos na to, ano yung susunod? Ito ba? Ito? O ito? Or ito? Wala. Kasi, since natapos na to, susunod, uulit na ulit siya. Balik siya dito sa taas. Sa for loop, ganun ulit. Babasahin niya ulit yung options mo. So, pili ka ulit. So, let's say we deposit ulit. Pasok siya dito. If input equals 1, de-deposit siya. So, tatawagin niya to. Kung natapos niya to, hindi niya babasahin na tong code na to. Tatapos siya. Pero dahil for loop, ulit na naman siya sa taas. So, on and so forth. Tapos, deposit. Paano ko nag-withdraw? So, papasok siya dito. So, withdraw. Tapos, hindi niya tatawagin to. Tatawagin niya withdraw dito. At uulit-ulit. Okay? So, ang tanong ngayon is dun sa 99. Sa 99, paano napagawa na mag-exit siya kahit na nagpo-for loop? Kung makikita ninyo dyan, gumamit ako ng isang code na ang tawag ay break. So, sa isang for loop, kunwari, gusto mong matapos na siya sa kaka-for loop kahit na hindi pa tapos ang kondisyon niya, or for this case, kahit infinite siya, ang break magsasabi sa for loop na hihinto na niya yung pag-execute ng code. Dahil yun ang instruction mo sa kanya.
So, dito, once na 99 ang tinype mo, magbe-break siya, hindi na siya aakyat dito. Dito na siya. Matatapos na siya at tapos na ang code. Okay? So, saan pa siya nagagamit? Ang break. Ang break ninyo, pwede rin siyang silbi parang return. So, papakita ko, kunwari, hindi void ang kailangan dito. Kunwari, int yan. Tapos gawin natin tong return 0. Okay? So, sa code natin, magpo-for loop siya. Sorry, return 1 na lang. Dito, return 0. Okay? Ay, sorry. Ayan. So, ang return 1, parehas lang ang silbi niyan. Kahit anong return pa yan. Basta ang return, basically, pag nagsabi ka ng return, tatapusin na niya yung function. Means string args. Ayan. So, deposit. Print 300 ang allowance. Okay. 2, 2, 3. So, balik ulit sa 100 and exit. Yan. So, ayun. Return siya ng 1. Parang exit lang yan. Parehas lang siya ng silbi. So, pwede kayong return 1 or pwede kayong mag-break. Okay. So, for loop, kahit ano naman, okay. Depende na yan kung ano ang gagawin nyo sa code ninyo. So, for this case, balik natin sa dati. Yan. Balik natin sa break. And, makikita ninyo kung ano yung silbi niya in the future. So, ganito yung for loop. And, ang advice ko is, I want you guys to send me dito sa email na to. I-send nyo sa akin dito kung ano ang magiging code ng class na to kung saan na kesa magde-deposit ng 100, gagawin ay hihingi siya ng deposit, tapos pag tinawag ang deposit dito, sasabihin niya sa baba na magkano ang gusto nyong i-deposit. So, itatanong niya yan. Parang dito rin sa withdraw, dapat may ganun. Yan. Magkano yung deposit, magkano yung withdraw. Tatanong niya, kukunin yung input sa user, tapos doon isa-subtract sa allowance. So, hindi na siya 100. Base na siya sa input. So, yun ang papagawa ko sa inyo. Please do it by pairs. Tapos, pakisend on December 14, 2015, 11:59 PM doon sa binigay kong address. Okay? So, kung may questions, pwede nyong iiwan doon sa group natin. And, you can work by pairs. Okay? Done by pairs. Pakitignan na lang and please do well and prepare for the midterms on the 19th. Lalabas ang for loops. Okay. Thank you very much.